Air traffic controllers are said to be the most stressful job in the world. Welcome po sa ating live. My name is Flight Dispatcher Nat, Nathaniel Belicano, at your service. Maraming salamat po, no? Very thankful ako sa mga suporta po ninyo, sa mga nag-like sa aking mga videos, lalo na sa TikTok, no? Ang dami na nating nabudol doon. Mga 6,000 na mga naniniwala. Hindi, joke lang. So, yan. Kahit pa paano naman na re-replyan natin yung mga questions ninyo dun sa ating mga posts, no? At sa YouTube na rin, no? Meron tayong YouTube pala, ha? Flight Dispatcher Nat din. So, check it out. Mas kompleto yung mga videos natin doon. Kung mas gusto niyo ng long form videos, nandun yun sa YouTube. So, may mga questions, no, sa mga videos natin na, sige na, nare-replyan ko naman. Pero, mas, may character limit, no? May character limit sa mga comments. Kaya, hindi ganun kakumpleto yung gusto kong iparating. Pero I make sure naman, no? I make sure na kumpleto naman yung thought. So, kung meron kayong questions, further questions, no? Dun sa mga posts natin, i-send nyo lang ng i-send. So, questions man yan, suggestions, violent reactions, pwede rin. So, lahat ay ating tinatanggap. Alright. So, para akong multitasking talaga dito. No? Sa mundo ng flight dispatch, multitasking is parang simple na lang. Sa umpisa mahirap, kasi syempre, sabihin na natin na andun pa rin, syempre sa aviation, safety pa din talaga. Safety ang pinaka-importante sa atin. At habang, ito yung mahirap kasi doon, habang iniintindi natin yung safety, kailangan din nating i-consider yung efficiency at syempre yung, basta kung gaano natin kabilis ma-accomplish yung isang bagay. Kasi may mga times sa mga flights, no, na time is critical. Tapos may pressure pa 'yon. So talagang ang aviation career hindi rin talaga biro 'yan, lalo na sa flight operations. Lalo na sa pagiging pilot, sa pagiging flight dispatcher, lalo na yung air traffic control. Air traffic controllers are said to be, I don't know until now, no, are said to be the most stressful job in the world, no? I agree totally doon sa sinasabi na yon. So, air traffic control talagang napaka-stressful niyan. Ewan ko kung nalaro ninyo yung isang game hindi siya hindi siya yung parang pambata na game siya. Ano bang tawag doon sa type ng games? PopCap games. Ewan ko kung mga batang 90s dyan, no? PopCap games. Yung mga, kung alam niyo yung Diner Dash, yung Zuma, yung palaka na bumabato na mga colorful na balls. Merong laro kasi doon, ang tawag ay Airport Mania, na yon, para kang air traffic control doon. So, kinokontrol mo kung sino yung lalanding, sino yung take off, sino yung bibigyan mo ng clearance para mag-taxi papunta sa fueling station. Tapos meron din doon yung maintenance repair, papupuntahin mo yung aeroplano doon, papunta sa maintenance repair. So, doon pa lang sa laro na yun, habang nagpo-progress ka dun sa mga stages na yun, patindi yung stress. Kahit sabihin mong laro lang yun. Pero syempre, kasi gusto mong on time lahat, tapos pag on time, mataas yung score. Yan. So, ini-strive natin na on time lahat yung ating eroplano dun. Kaya ine-effortan din natin. So, ganun. Siguro sa susunod, no,
magla-live ako na nilalaro ko yun with the most difficult level. Wow. Okay, yung very controversial na flight. Recently, from Manila to The Hague. O, diba? I will not be, parang political dun sa sitwasyon na yun. Ang gusto ko lang sa inyo, parang i-share sa inyo is yung kung paano nangyari yon na madali silang nakaalis at so private flight siya, di ba? At bakit kailangan pang dumaan ng Dubai para makarating sa Netherlands? Hindi ba kaya na isang liparan lang, one shot lang. So yan. Sa part na yon, ang eroplano yatang ginamit nila is sa Gulfstream 550. So G550. Ang range noon ay 7,940 miles. Pero itong sinasabi na ito is kapag brand new yung eroplano. So, kapag with age, yung eroplano ay tumatanda din, nababawasan yan ng capabilities. So, hindi na ibig sabihin na buong 7,940 miles. At syempre, subject din ito sa ibang factors katulad ng headwind. Headwind is yung kasalubong na hangin. May factor din kasi yon kung sa flight time, kung yung hangin na yung prevailing winds is salubong ba sa eroplano o tinutulak ka from behind, from the back. So yan. At syempre yung kung gaano kataas lilipad yung eroplano, may factor din yon. At kung gaano kainit yung temperature at syempre kung gaano kabigat yung eroplano with the payload, yung pasahero, yung cargo, at syempre kung anong fuel. So, lahat yon nagfa-factor. So, pag sinabi nitong 7,940 miles, sabi ni Google, ito yung yung brand new niya. Hindi ibig sabihin na ito na talaga yung lagi niyang naililipan. Although yung one straight line na ruta from Philippines to the Netherlands is about 5,000 miles. Tapos yung eroplano na gamit sa issue na yon ay Gulfstream 550, which is capable of flying 7,900 miles. So, kailangan pa rin nila mag-stop somewhere. Headwind ba? Oo, headwind yata ngayon eh. So, yun, hindi headwind, mostly ang pasalubong. Yung hangin mostly na nililipad nila. Tapos, syempre, yung fuel capacity ni Gulfstream 550 ay hindi kaya na i-sustain yung ganong kahabang route. Sige, ganito yun eh. Kung yung ruta ni mga OFW dyan sa Saudi, 'di ba yung flight natin from Manila to Saudi takes around 9 hours, no? Yung mga ganun, 9-10 hours. Tapos from dito naman, from Dammam to the Netherlands, around 7 hours. So, 16 hours flight. Ayan, hindi yan kaya ng ganito kaliit na eroplano. So, hindi kakayanin ng fuel niya. Tapos, syempre, bakit sa Dubai sila nag-stop? Technically, yung from Manila to the Netherlands kasi. Usually kasi ang pinipili nating fuel stop ay yung gitna. Yung gitna ng dalawang ruta, no. Pero not necessarily na dapat laging gitna. Siyempre, i-consider din natin doon yung availability ng services ng airport na yon. Kung meron din bang CIQ or Customs Immigration Quarantine doon sa airport na yon. At syempre, yung convenience na din. At ewan ko kung napansin ninyo sa flight radar, no? Hindi sila sa Dubai International lumapag. Doon sila sa DWC, which is Dubai Al Maktoum Airport. Ang reason din nun, dalawa kasi yung airport sa Dubai. Yun nga, Dubai International, kasi doon yung talagang pinaka main international airport ng Dubai. Tapos meron pang isa na Dubai Al Maktoum International, which is more catered to business jets, private flights, which is yun nga yung eroplano na ito, itong Gulfstream G550. Pinili nila dito sa Dubai Maktoum kasi syempre tawag dito, una diyan yung traffic. Dahil masyadong busy ang Dubai International, di natin ayaw natin na yung aircraft natin ay ma-delay at magkaroon ng lalo na pag ganitong private flight. Mas gugustuhin natin
na makarating yung flight natin sa destination on the shortest period of time. Yon. At hindi na kailangang sumali pa sa sequence kasi maraming sequence yan sa Dubai International. Siyempre, busy airport yan. Compared sa Dubai Maktoum, na talagang private airport siya. Tapos yung facilities din doon ay more sa private flights. Kaya ganun. Kaya doon sa Dubai Maktoum. Ayun. So, yun, after sa Dubai Maktoum, then straight na yan sa the Netherlands. So, yun yung yun yung mga kasama rin yan sa work namin. Yung pagpili ng airport at ano ko din, idagdag ko din na itong flight na to, pwede siyang ma-set up as fast as like 2 hours prior departure time. Kayang-kaya yun, no? Kasama na dyan yung pag-apply ng mga overfly permits, yung landing permit, tapos yung ground handling sa sa Dubai and sa The Hague din. So kayang-kaya na ma-set up yung flight na to in 2 hours time. Pwedeng kayang-kaya naman yun. Pero pag 1 hour masyadong gipit. Pero kaya mga 2 hours. Pero yung 2 hours na yun, matindi na rin yun. Matinding stress na rin yun. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!